Hello, what's up? This is Cotton back again for another video. May unboxing po tayo. May natuklasan na naman akong product, electronic products na baka magustuhan nyo. Tamang-tama kasi medyo delikado ang panahon ngayon. And ano ba naman yung dagdag safety or dagdag man lang sana na protection sa ating bahay. So nakahanap ako ng HD solar camera. So this is a CCTV po na solar. That means, hindi nyo po kailangan na isaksak ito sa kuryente sa bahay nyo. And it also means na hindi po ito dadagdag sa inyong bills. And features, para for context lang, ang unong maabangan natin sa kanya, high definition, so HD, quality, pwede na. Waterproof, pwede po siya maulanan. Wi-Fi, pwede nyo po i-connect sa Wi-Fi nyo para pwede nyo siyang i-view kahit wala po kayo sa bahay. Motion detection, goods na feature yan. And night color, so pwede siya sa gabi. Pero mamaya itetest natin yan syempre. Papakita ko sa inyo sa video kung anong quality. And tingnan natin kung magugustuhan ko rin ba actually. Ako, I'm really hoping na maganda ang product na to. But still, syempre kailangan natin i-test yan para malaman natin kung talagang sulit ba ang gastos natin dito. By the way, para hindi na lang din kayo nag-iisip, ito po ang kanyang price. This is 1,999. Nakasale po siya ngayon. Actually, dati po siya 2,600 pesos. So, 1,999. Sa tingin nyo, sulit pa kaya to? Kasi alam ko, marami din namang CCTV na nasa 1,000 plus on sa worth. Pero hindi po sila solar. So, kasama sa box, meron po tayong syempreng user manual. Ano to? The solar panel. Maliit lang siya. Pwede. By the way, micro USB pala ang connection nito. Screwdriver para maikabit po natin siya sa wall kung saan nyo man balak ikabit ito. I think ito yung kanyang pinaka-kakabitan sa stand, pinaka-mount. And another mount, another screws. Ang screwdriver din, syempre. Meron din po siyang pangsundot. Syempre, lagayan sigurado ito ng micro USB. Kasi para storage sa mga nire-record syempre ng CCTV. Importante po ito. So, meron siya nakasama dito nito. And finally, of course, the CCTV itself. May kabigatan. Solid. Ito po ang kanyang body. So, tanggalin mo natin to. Ulala. So, may lagayan po tayo. Dito malamang kinakabit yan. Okay. So, isa rito sa dalawang ito actually is sa CCTV. Ang isa naman ay para sa dito sa solar. So, pareho kasi may kabitan sa likod. So, good. Solid. Kompleto po tayo sa package. So, ito po ang kasama sa box. Konting tour lang bago ko ikabit or itest. Mukhang ditanggal to. Okay. Hop. This, I guess, is the speaker or singawan ng init. Pwede. Ito yung battery na i-charge ng solar. So, nandito nakalagay. So, yeah. Ang gamit po niyang battery is ganito. So, replaceable po ito. Pwede po kayo. Pag nasira na ito, siguro after 2 to 3 years, maybe. Depende siguro sa ano ng gamit. Pag nasira na ito, pwede po kayong bumili ito actually sa Lazada and Shopee. So, yeah. Replaceable naman pala siya. Which is good para, syempre, magamit natin siya na mas matagal. So, balik na natin. So, yan. Dito sa harap naman, meron siyang dalawang sensor. Ito, I think, is for the infrared. And this one, ilaw yata. Nakalagay LED. Pero I think this is the infrared. This one, I'm not sure kung ano ito. And of course, the camera. So, this is from Zrihome. I hope I'm reading it right. Zrihome. Tapos, meron din siya actually, parang mic hole. Nakita niyo ba? Ayan, may butas eh. So, I think that's for the microphone. So, yun. I-test na muna natin para makita natin kung gumagana bago ko tuloy ang ikabit. Sayang naman effort kung kinabit ko tapos di pala gumagana. Check muna natin. Sadly, medyo maulap eh. Makapag-charge kaya ako nito. Pero try ko pa rin. So, habang ina-explore ko, dito pala sa baba niya is nakalagay. Nakaganto yung kanina eh. So, meron pala ganito. And then, nandito yung lagayan na dito siya saksak. Yung DC 5 volts ng solar. Remember, yung solar is micro USB. So, dito yung reset button. I'm not sure kung nakikita nyo. Ito yung reset button. And then, the micro USB dun lalagay. And then, dito yung switch na on and off. Lalagay muna natin. Okay, hopefully gumana. So, yun. Upon checking sa kanyang manual, meron po dapat tayong tandaan. Of course, kasama naman ang manual, mababasa nyo naman ito. Pero just in case lang na-curious kayo, importante ito na malaman nyo para hindi kayo nalilito agad sa umpisa pa lang. Sa umpisa pa lang po, of course, kailangan nyo daw po muna siyang i-full charge bago nyo po siya gamitin sa solar. That means kung may micro USB kayo na charger, yan, tulad itong ginawa ko, i-full charge ko muna siya for the first time. Ayun ang nakalagay dito, requirement. Ayun ang nakalagay dito. Please charge the batteries before using the camera for the first time. So yung first time mo nagamit, kailangan, para sure lang naman, i-full charge nyo muna po. Low power lang naman po ang camera na ito, so hindi naman niya agad malulobot yung full charge na yun. And hayaan nyo na muna siyang i-connect doon. Basta
full charge muna bago nyo siya i-connect or iiwan na talaga ng tuluyan sa dito sa solar panel niya na connect. Again, importante na ang Wi-Fi nyo is 2.4 GHz ha. Hindi po niya also supported ang hotspot. Hindi po kaya ng battery na nakalagay sa kanya yung full power. Kasi like I said kanina, at sinabi rin dito actually kanina, low power battery camera. Okay? Ito nakalagay. Ayan o. Battery camera does not support AP hotspot mode. So, kung wala kayong Wi-Fi, hindi po niya supported yung hotspot mode. Kung dito na lang kayo kukonect, balak nyo. Hindi po kaya ng battery. So, that means, siguro, ang gawin nyo na lang is, kayo na lang gumawa ng hotspot para makakonect kayo rito. Otherwise, kung siya mismo gagawin yung hotspot, negative. Hindi po niya kakayanin kasi nga low power lang po siya. Ang kaya niya lang is mag-record and mag-stream at the same time. Isa-set up ko muna siya para mapakinabangan na today. Okay? Of course, hintayin ko muna full charge ito. So, try natin na zoom in. Low power lang talaga siya. Hindi ko kita mo kayo. Ano naman? Pero hindi ko colored. So, gusto maging colored sa may ilaw. Magiging colored siya. Kung tutusin, mura na yan kasi 2,000 lang eh. More on surveillance of activities. Hindi siya actually surveillance ng mukha yata. Ginagamit. Ang magiging purpose lang nito, pang view lang. Try mo dito maya. Langit! Dito na! Tayo ka nga rito sa may gate. Pangita. Pwede na rin. So final verdict ko dito sa Sri Home na CCTV. Well, ito yung mga napansin ko na sa kanya. So, pagka decent yung light, basta may konting light, may source of light sa paligid, malinaw naman po siya and pwede ka mag-zoom in, makikita mo yung mukha. Solid doon sa part na yun. Weak lang siya ng konti sa talaga madilim, sa pitch black na scenario. Like, yan, tulad dito nakikita nyo sa picture na to, sa video na to. Yeah, I tried na kung makikita ba yung mukha ng tao sa view niya, hindi ko makita talaga. So, yun ang pinaka-part niya na weak. Although, pwede mo siyang palitan ng dekulay, pwede mong i-on yung flashlight. Ang ganda, mayroon siyang flashlight sa mismong camera. Yan. Pagka nakikita nyo may kulay, decolor na, kahit sobrang pitch black, madilim, nagkakakulay, is dahil sa kanyang ilaw. Na meron siyang parang flashlight sa tabi ng camera. So, nakakatulong yun, pero definitely medyo malabo pa rin yung kuha niya kung gusto mo ma-distinguish yung mukha sa dilim, pag madilim, pag gabi. So, yeah, din yung medyo, yeah. Kasi, considering naman din sa price niya, actually, this is solar po ito. This is a solar CCTV. Ibig sabihin, once na binili nyo to, hindi nyo na po problemahin ng kuryente nito. Okay? Yung pinaka-charge niya lang na medyo gagastosan nyo, yung unang charge. Kasi recommended, base dun sa manual, basahin nyo po yung manual kasi nandun po yung manual kung paano siya gamitin at paano siya i-set up. Isa sa mga unang-una niyang ituturo sa inyo is, i-full charge nyo muna yung camera, okay, sa normal na micro USB na charger. Kahit yung sa cellphone na charger na micro USB, pwede pong gamitin, don't worry. Gamitin nyo lang yung micro USB ng cellphone nyo na charger, tapos pag na full charge na siya, yun lang naman, one time nyo lang gagawin yun, pwede nyo na po siyang set up nyo sa wifi nyo. Dapat i-set up nyo siya na gamit yung app. Yung QR code ng app nasa manual din po nakasama. Ito po yan yung QR code ng app. Pwede po siya sa both iPhone and Android. So, basahin nyo lang po ito. Nandito naman po lahat ng kailangan nyo malaman pag nagsiset up kayo ng CCTV na ito. Napansin ko nga lang din, may bug yung app nila. Minsan, kunwari, magdamag, katulad ng tires ko na result, magdamag ko siyang hindi ginamit, naiwan ko yung app sa background. Kinamagana yun yung gumana. Ang technique pala doon is kailangan i-force stop mo yung app, then saka mo yung on ulit para mag-connect na siya ulit. So, bug lang naman yun sa app, pero I think mapifix na rin sa mga susunod na updates kasi app lang naman na issue yun. Pero aside from that, yung mismong camera, basta may micro SD card naman kayo na nilagay doon, magre-record yun, nandun na yung naka-save. Don't worry about that. And pwede rin po kayo mag-remote ng save gamit yung mismong app. Kapag ka naka-install naman na yung app, goods na goods sa part na yun. So yun lang yung mga napansin ko na positive and negative sa kanya. Yung medyo weakness niya yung madilim masyado, hindi nakita yung mukha, pero makikita mo lang na may tao. So
Yeah, medyo ano doon. Pero considering the price, I think worth it na rin ito. Hindi mo na siya kahit kailan pa i-charge. I-set up mo lang siya sa nasisikatan ng araw. Charge mo one time, yung first time niya, tapos pwede mo na siyang iwan doon. And then, connect mo na lang sa Wi-Fi. Ayun nga pala, gagana lang po siya kung pareho kayong Wi-Fi ha. Okay? And also, make sure lang na kapag isa-set up nyo yun, hindi abot ng tao kasi madaling nakawin niya. Pag dinakaw yan, magagamit na nila, wala ka namang magagawa. Madali lang naman kasi siyang i-reset. Ang reset button niya is nasa tabi lang din ng charging port niya. So, yeah. Basically, ilagay nyo lang sa... Actually, bahala ko sana siya, kung pwede lang sana, ikabit na lang sa poste para kita yung paligid ng bahay. Kaso wala akong permit para doon, so hindi ko na lang siya ginawa gano'n. Maybe next time, pag nakausap ko siguro yung homeowners dito, ilalagay ko sa poste ng bahay namin para kita talaga both side, kaliwa at kanan ng paligid ng bahay. Mas maganda sana yung gano'n eh. Pero wala, wag muna, since ito lang muna, nilagay ko lang muna sa harap ng gate para at least nakikita ko yung mga labas-pasok ng gate kung sino. So yun ang muna big deal. And yun, may motion capture siya. Pag may gumagalaw, i-record nyo yun. Gusto ko yung part na yun, actually, motion capture niya. So, good job dun sa part na yun, nice yun. Can I recommend it? Yes, sure, I can recommend it. Basta yun nga lang, sa sitwasyon lang na maliwanag. So, it would be best siguro kung isa-set up nyo siya sa gabi, suportahan nyo ng bumbilya ng ilaw. Para mas maganda, mas makikita nyo ng maliwanag. Yun lang naman. Kung interesado kayo, ako interesado ako, hindi ko nga siya ibebenta actually. Inilagay ko na talaga siya dun sa tapat ng gate. Napapansin nyo yung setup na yan, nilagay ko sa tapat ng gate, tapos nakalawitan dun yung solar panel sa may bubong. Solid na, hindi ko naisipin yun, hindi pa yung dadagdag sa bills ko, hindi dadagdag yun sa electric bills ko, panalo. So yun, iwan ko yung link sa video description kung interesado kayo kasi hindi ko ibebenta yung aking sensya, nagagamitin ko talaga yun. So yun, hanggang doon lang, this is Scott man. I'll talk to you again soon.